Motos Battle League Ultimo 2, Day 2. Nandito pa rin kami sa Northwalk, Silang, Cavite. Pang 8 laban ng gabi. Tangina, magingay kayo para sa pagkakas. Siyempre gusto ko muna magpasalamat sa Northwalk, sa lahat ng mga tropang dumalo, kay Paring Sur, Box and Dose, kila kay Ram, Mick and Chill, C9, sa mga iba pang tropa na nandito. Shoutouts kay Donnie Morales. Maraming salamat sa Crown Manila, Pastry Vapors, Cypher Philippines, M-Cars PH, maraming salamat. Fraudster, sino pa ba? Kay Cristina Mariscaway, Dollar Records, kay Minji ng M-Lab, maraming salamat sa inyo lahat at sa lahat ng dumalo. Eto, putang ina, solid na laban to sa kanan. Galing pa ng Las Piñas, mag-ingay para kay Katana. Yeah! Katana, Las Piñas Thugs, Mongol Unit. Mamaya na yung shoutout. Sa kaliwa naman, galing ng Tondo, FRBL Champion, mag-ingay para kay Jos. Yeah! Jos, FRBL Top Tier 9 IG All. Shoutouts nga pala FRBL, shoutouts kay Rayan, shoutouts kay Odeng sa pagpunta at sa mga Pulu MCs na dumayo pa kahapon at nandito rin ngayon. Shoutouts sa inyo lahat. Nag-coin toss kami. Sino nanalo? Nanalo si Katana. Pinili niya mauna si Jos. Unang banat kay Jos, Ultimo 2. Pakinggan natin laban ko. Game! Modus game? Game! Pagtapos ko umubos kung saan ako galing gamit ang pen and paper, sir, mukhang nakulangan si Sight sa dala kong gun bars kaya nagbigay ng Saberwell. Kung tatapusin ko to sa bala, hindi na need ng taser chair dahil kung usapan ay barilan, malabong mag-ace Vergel, Jimenez. Ito makalumang sunugan kung tingin nyo, Jimenez, Scarface, Al Pacino shit, patay, interes, bagsak sa pool. Kaya AK, ito 45 lang pero para kang ni rifle, yan ang aking pauso. Walang headshot, puro chest tama, ace Vergel, ito'y atake sa puso kasi si Kay. Kasi si Kay, FC, gustong mapasama sa mga manok niyong masusunog kung usapang galawan, Mike Pippen. Pasalamat ka, maluwag suot ko ngayon kung si Fight Kentucky Fried Chicken, kaya sige, personalin mo ako. Pero siguraduhin mong kaya mong humiwa dahil dadanak ang dugo. Lalo't kilala ko ni Sight na diubra sa akin ng cut. Cut, magbabayad ka ng buo. Last event, naalala nyo to? Sinabihan niyang sip-sip si Da Vinci kay M-Sight. Kesyo plastic daw, mga hinag-piece. Hindi daw pwedeng top 1 si Sight kay Da Vinci kung talo sa final siya'y di nag-miss. Porket talo sa recent battle, bawal na mag-top 1 sa opinion ng iba. Kung matalino ka talaga, yan ay mahinang diss. Eh mas nagmukha ka ng sip-sip kay M-Sight sa ginawa mo, mas amoy sa'yo yung flip-top dreams. Siya'y biglang switch. Lakas magpalakas ka pa kay Paulo Oncam, talagang iba din, kapal ng apog. Eto counter diyang, di basta akob. Patagong nagtatanim tong bomb sa site para mas mapansin kanyang pasabog. Pero di sapat para mabulabog. Tapos kami pa sasabihin mong gustong-gusto mag-flip top. Talaga? Puta, ibe-basic to. May maanggil lang at fake din po. O kala ko ba iniiwanan mong bukas pinto ng hip-hop, ba't flip top gini-gatekeep mo? Kaya bibig mo, isip mo. Kasi nag-flex to kay Da Vinci last battle, sabi niya, bakit? Naranasan nyo na bang talunin ng 4 years old sa barangay nyo? Eh di putang ina mo, ikaw na lang. Tanginan to, tinatalo daw siya ng mga 4 years old, nagagalit. Bugok ka par. Malay mo, nalito lang yung mga hurado. Total pares naman kayo ng mga 4 years old na bulol sa al. Par, pati sa 4 years old nabibiter ka, pinagsigawan pa ng harapan. Sight sa poro, nabibiter, galing pa man din Japan yung pangalan. Kasi Katana, hapon ka hunyan.
Ulul baldog, batok-batukan. Sige, takbot, hapong-hapuna. Kung ito Japanese, ako feeling Japanese kasi ngayong gabi, hapon-hapunan, tanong dayuan. Gusto mo pa talaga makipagmano-mano? Sige, salukin mo mga suntok ko na halo-halo. Pag tumama sa simura, isasamo ka mo. Pag gumamat, parang kukapap ni Sandro Marcos. Kaya, gago ayos, magmumukhang busabos. Ito isang tanong lang, tsaka maluha. Lukabos, paano mo tatalunin itong 4 kantos kung tinatalo ka lang ng mga 4 anyos? Tangina mo, tinatalo ng 4 years old! Alam mo, pare, bitter ka. Kaya natatakot kang maunahan sa flip top at galit ka sa underage kasi underachiever ka. Kasi matagal ka na sa battle rap, di ba sabi mo? Papalit-palit ka ng liga. Eh ba't wala ka pa sa flip top kung talaga may amig at may tira? Kaya huwag mo sisisihin yung mga 4 years old at mga hurado sa mga paliga dahil kung magaling ka talaga, dati pa dapat naispatan ka na ni Enigma! O ba't hindi ba? Kaya nga lang malapit yun kay M-Site eh. Para mapalapit kay boss. Azik, pasok mo ako sa flip top, ako si Katana, ay sus! Kaso hindi ka kalakasan. Kaya lahat ng ginawa mo, baliwala at tagpos. O diba gusto mo mapasama dun sa Christian? Ayan, binigyan ka ng Diyos, kaya boss! Kung gusto mo talaga na ma-personal ngayon, pakiusap lagyan mong sining na panterno at pambaon. Pero kung tunog tatay ka na naman na maninermon, alam mong, may kalalagyan kang kabaong sa modernong kamagong. Kaya kung bersong dala mo ay galing pa sa naendong panahon, round 1 pa lang, durug ka na't patay pat dedual ka mon, bitch! Yo! 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 Bada, 4 kantos. Yung punchline sa napunta. Solid ka mag-rounds eh, no? Bago matapos may sample ka. Ako ang Diyos. Tanginang bulbul na to. Rounds nating 2, parehas tungkol sa'yo. Selfie bars na naman. Tomboy na naman. Tagatundong posturang tomboy ulit na nagnanakaw sa foreign. Masyadong specific ang yung galit halata. Ayaw nga tanggapin nung una kasi iniisip ko baka ano ulit tayong magawa. Etong pawala ng flood? Bakit? Para magsilbi sa aking babala? Eh alam nyo naman, sinasapit sa akin na mga galing sa baha! Motos guys! Utang ina mo, kumusta G-Clown? Na pinakonyot pinabibo. Baka akala mo, welcome pa sa 2024. Dala mong pambobo na estilo eh. Kahit ikalix nga lang din ako beto eh. Kahit itodo mo pa iho. Malit na laman dagat lang tong Diyos. May mega London kami dito. Eto na ba yung Diyos? Yung may dalang buong barangay kapag nadayo? Yung may mga tagasigaw sa 1-up mula elims ng kampyonato? Well, okay lang naman sa akin, pero inauya Paulo. Ba't ka nagpa-free entrance? Tiba-tiba sana tayo. Yung mga tropa niya, tahimik lang sa umpisa. Kay Diyos matyagang nag-aantay. Pag nagsigawan na, parang mga bayae, nakaka-stress sabay-sabay. Mabigat nga ba talaga o supportado ng mga nagmamahal? Sige ngayon mo, aminin Brad, kung di ka talaga magaan, but effortless kang binubuhat ng cheering squad. Tangina pa ng mga linya niyan. Nagmukha ka ng embalsamador since you made Living of the Dead. Wala naman kayong TF ah. Awit naman. Hamakin mo pa lahat, makapag-taglish ka lang. Yung theory of relativity ni Good Kid nila, sinigaw pa ng todo. Tas bumitaw ng I got million hatchet. May laybasa doon, bobo. Sa akin makakita kayo ng bago when I lead the movement. Yung emosyon ko doon para siyang hati. Kasi ano yung isang meaning ng movement sa pinuturo mong eyelid? Beautiful eyes? Puta pa ang may mali. Pag word play kailangan ng second meaning ha? Ulitin mo pa! Para kang tangi! Pag ako napikon sa eyelid mo, boy, makakailangan niyang tahi! Battle MC na nung pandemic umusbong, panay gun bars na kahiligan, hastilo mo'y dalawa lang ngain tugon at di na kailangan pagpilian. Gun bars ng mga negro na kutsong, paungopya, di niya mapigilan na tumatanda ka din ng paurong, ayun ka nagbabaril-barilan. Gun bars, gun bars! Gun bars, gun bars! Ulol! Ulol! Gun bars, gun bars! Ulol! Wag mo nga pasikatan. Flip top daw destination niya kasi deserve niya ng bayad. Kaya tatanungin kita ng harapan. Kung ikaw may-ari ng liga, nakita mo si Diyos. Dapat mo nga ba siyang bayaran? Kung yung tanging nagagawa niya, nagagawa naman ni Raf yan. Sumasa!
Sumasali ka pa lang sa mga tournament para may mapatunayan. Sumasali ka pa lang sa mga tournament para may mapatunayan. Masyado ka pang bata sa ganito. Habang ako napapasali lang para sa mga nag-aabang sa akin, walang magtampo. Ako na yung kuya mong kaya ang gulpen, iangat, o aking buhay ialay sa'yo! Itachi kay Sasuke! Mapapatay mo lang ako kung papayag ako! Alam mo! Lalaban mo sa akin! Alam mo, kaya natin pwedeng baka sakaling espeto dyan sa natanggap mong kampyonato pag kaya mo na mag-cap nung di mo sinasabing ikaw yung Diyos tsaka square yung mukha mo. Ginawa niya naman, di ba? Ikaw ay susunod sa Diyos. The God is with you. Ang Diyos sobrang banal. Ikaw ay panis yan sa box. Kachat mo na yung box. Panis around ng square. Square, Diyos, square, square. Gago ka ba? Tigil mo na yung aagamit mo sa Diyos at buwan mo, boy. Nag-champion ka na. Alam nyo ba't siya nag-champion? Para sa mga hindi aware, isigaw ba naman sa round 3 na yung 1-up-4 para sa square? Tangina yan. Wala na. Sa'yo na talaga yun. Alam ko na yung gagawin mo, kaya kliyento ko na nang aking makita yung reaction na parang binasa ko yung manga at in-spoil kung anong magiging interaction. Kaya kahit alam nyo na, since turn na nang budoy nilang champion, kahit nonsense, panoorin natin yung baduy na live action. Go! Ano? Go! 1-0! 1-0 ah! Ano? Yeah, game! Gago all 1-0 sa akin favor. Huwag kang magsalita pre, oras ko. Huwag kang mag-angas. Nire-literal mo yung Diyos? Bakit may katana bang may balbas? Putang ina mo! Putang ina mo! Inasar mo mga tropa mo, gago hindi magbabaw. Yung mga tropa mo, pati si Emson, mukha kayong mga taga-Mindanao. Putang ina mo! Magre-rebot yan. Yung pasabog. Ulul mga baog. Game! Alam mo kung bakit ako bad trip sa'yo? Kasi pati pagsasanla mo ng silver, pinapangalandakan mo pa talaga. Puta, mahirap ka pala eh. Ba't nag-anak ka pang tangina ka? Nagsasanla daw siya ng silver para makasali sa Rapcon. Nagmamakaawa na rin tong mokong para yung line buhay. Di na kasi matubos yung sinanlang silver kahit mag-work ng 9 to 5. Mayo-may! Tangin to, wala naman to eh. Literal yung Diyos ang puta. Mayo-may! Sige ako natutubos ng repa. Kasabay ng pag-adjust mo sa galawan mo. Total kailangan mong mag-adapt sa king. Total ikaw ampon sa larangang to o ampon. Adapt? Pon? King? Pon, sangla, hindi mo pa gets, soy, bobot mangmang. Kung tingin na itong pon, star siya, boss, toyo lang yan. Speaking of... Fuck you! Speaking of toyo, pag inatake ito ng toyo, maninita ng FB post at my day. Hanep kayaw. Oo, magandang angle yun at nice take. Napakaswabing galaw. Pero di ba walang karapatan sa opinion tungkol sa anak pag hindi tatay, sabi mo? Talagang yung talent apaw. Kaso wala ka rin karapatan sitahin kami sa mga post namin kung mismong ikaw naka-private account, ha? Ha? Hayop ka, all 3 rounds mo last battle, nakatuon lahat sa FB post, tapos naka-private ka? Ano yun, suntok sabay takbo? Tanginang estilo yan, pambonjing. Ayan na ata yung pinagmamalaki ni Gago ditong Las Piñas style na boxing. Oxdin. O anong nakita mo sa FB ko? Graduate lang men. Pinasaya ko aking airmat. Nag-upgrade ng ref. Sabay pasadong civil service ng one take lang din. Bukod doon ano? Wala na. Line mark na out of context tulad ng ginawa niya kanina. Kasi hopeless na. Akala ko ba naman matulis kapag katana? Bakit pointless ka? Habang art ko parang orkestra. Wala akong tinago sa inyo, di rin ako naglaro ng tipid-tipiran. Ikaw dinaig mo pa tinatamad na janitor sa galing mong maglinis-linisan, please lang. Tangina, si Ori daw nagpost ng ganyan. Si Da Vinci daw nagmay din ng ganito. Yung pagiging FB police, tinrabaho, pambihira. Pero yung sarili niyang account sa mga tao, hindi niya mapakita. Kaya liga. Kung may paninindigan ka sa salita mo, huwag kang balingbing gago. Feeling multi-layered yung balat, sarap balatan itong payaso. Kaya ikaw naman tatanungin ko kung paano ka naging kwalipikado. Kung nagsasalita ka rin sa mga bagay na wala kang alam kung paano.
Paano? Pati music nakatago sa SoundCloud. Di pa ba obvious yung nais niyang iparating? Na magaling lang siyang mamersonal, pero pag siya nape-personalin, hindi niya maatim. You should stop fighting, bitch! You ain't worthy of hype and shit! Magaling daw siya, pero hilig magtago. Magaling ka lang sa hide and seek! You should tighten this! Kahit usapang music, di man ganun kataas ang views, panis pa rin sa galawang ng lalamon. Dahil mapa-solo track, EP o music video, postgrad freestyle, kaka-release ko lang kahapon. Sige, hamon! Kung may paninindigan ka sa salita mo, huwag kang balingbing gago. Feeling mo, sige, hamon! Kung usapang pagpapakatotoo, di makakahaging tumalabo. Kung usapang kanta naman, laging kain kakulabo. Kaya paano ko masusugatan ng iyong napaing katungga ko? Alam mo di makakasugat ng katana kung palagi nakatago. Gago! Alam nyo yan. Gago! Ay ang dahilan kung bakit dikit laban namin ni Kilua. At siya'y nabodybag mo. Nandyan yung FB ko at music, mailalahad mo. Biyudang airmat na mayapang airpat, hala sige, bakat mo. O ang mga rounds namin ay dikit, at least bit-bit ko, bayag ko, kaya tangina mo. Kahit tatatalunin ako ng mga hurado dito, tingnan ang iboto nila, hindi nyo ako madodomina. Dahil higit pa sa panalo ang gusto kong iha. Yag sa mga tao lalo't bobo iba, kaya sa mga may idol dito na yung tono isa. Alam ng idol yung totoo lahat ng sinabi ko, di nyo yun may tatanggi pa, pukin ang ina ka! Time. Kalahati na naman, tungkol na naman sa buhay niya. Dinidiscuss pa yung account ko na naka-private daw yung aking account. Problema ko ba kung nahihiya kayong mag-add? The fuck? Yo! Dalawang round! Tinisi tayo naman yung battle ko kay Da Vinci ang puta. Amat sa ata si Lodi. Sinay mo yung battle ko na yun, ang caption mo, clapping hands emoji. Babaltoan kita eh. Yo! Ang angas, di ba? Nung una ayaw ko dyan eh, kasi parang di bagay. Di naman sa pang-hate. Kaya nung nakita ko yung luma niyang Facebook, nagamit niya noong 2010, na-realize ko, sa pag-aangas ako yung di legitimate. Putang ina, meron pa bang mas tutunay sa gangster na merong certificate? Original gangster. Gusto niya? Boss, 10 years old ka pa lang ata dito ah. Ganap ka ng OG, Brad. Mambabanggayan sa alsada pag di nyo binigyan ng lollipop. Ang angas lang mukha ako na ganito. Parang pag nagpuputok, walang daples. Kilabot sa mga kanto kasi nanguubos yan ng text. Ina mo? Sabi niya ay good kid. May grupo silang kaambit na dinaig pa sa pagkasquatting ang 3GS at mga tito. Tas nung finals ng pulo, pumunta para magpakyut. Ngayon, battle na siya dito. Ano yan, dahil sa gutom sa battle rap? Well, reminder lang amigo, kahit anong gutom, pinaninindigan, hindi kinakain yung prinsipyo. Mas squatting pa sa 3GS. Mas squatting pa sa 3GS at mga tito. Last event ng FRBL, yung compute nila, di na makita kahit man lang anino. Nung nalamang natanggap na ulit na si Enigma, present last 2 events. He must betlog na si Iho. Get off your knees and wipe your mouth. May tamod ka pa dito. Kung kailangan mo ng kapit o tulong, walang problema. Sa estilo mo konsumido. Pwede kang gumawa ng paraan, pero hindi mo pwedeng kalimutan yung kompromiso. Gaya ko, ako, nakatulong din ako sa'yo. Nung na-review mo yung battle ko kay Kilua para sana sa info, pero imbis kuhaan mo siya ng angle, ang dinampot mo, angle ko sa kanya mismo. Sa paggawa daw ng kwento ni Kilua, wag daw mabahala. Yan ang sabi ni Tanga. Ang sabi ko kay Kilua, sa pag-iimbento niya, walang dapat ipangamba. Yung pagiging ulila daw si Kilua, hindi ma-admit. Medyo mabigat. Ang linya ko kay Kilua, sa pagiging ulila, meron siyang denial sa realidad. Pag-iimbento, paggawa ng kwento, walang dapat ipangamba, wag ibahala. Hindi ma-admit may denial, kinang-inang punyeta to. Masaya ka manalo gamit sinonym ng mga ideya ko. Hindi lang ako. Ano pa ninakaw? Captain America wordplay. On your left, I'm Captain. Okay, sana ang galing. Kung di ko lang alam yung lyrics na you and call me Captain. Don't be Captain on my name. Just naglalakad sa tubig ni Daylight. Prophet wordplay ni Elmax. Sa King of the Dot na namuhunan. Napako ni Elite. Henyo na kinopyahan. Panay pa din kabubuhan. 2:45 before 3 PM ni Plydel. Si Tanga. Tamang type dun sa gilid.
tungkol sa sunog, apoy buti di ni Platito yung naisip, Eclipse ni M-Site, 2 battle ginamit, mga tropa niyang tanga yung nabili, Siyensya na, Obispo, kailan pa mag-overtime, ang dami Ultimo yung ninakawan ni Da Vinci ng seatbelt, di niya pinalampas. Iuumpog ko ulo mo sa padepa, ang kami ha. Abate, karepa. Hindi ba yon run your head through a wall like I'm doing the Kamehameha? Literal na tinagalog mo lang, gayang-gaya mo din, action nung bumitaw ng linya. Kinopya mo na lahat, hayop ka, nahiya ka pang sumigaw ng nega. Nahihiya ang puta, ba't ka nahihiya? Kasi bawal mag-N-word, huwag ka masyadong OA dyan. Pagbanggit ng niga, no, pag nakakaw sa niga, okay lang. Ang ina prinsipyo yan. Nung nag-champion, post agad, di pa ubos yung Tagalog. Yung spotlight kay Teddy, gusto pa ata na maaagaw. Kung di pa talaga ubos yung Tagalog, ba't sa ibang bansa ka na nagnanakaw? Ang tanong, tatawanan o hayaan na lang ba? Kasi ng finals, di ba, ang boto 4-3? Isa sa bumoto sa kanya si Prince, lamang lang daw siya ng 1 point sa overall punchline count. Yun yung dahilan. Pero karamihan ng binanggit kong nakaw, dun yun sa finals. Grabe naman. Basta mag-react yung mga tropa niya kahit nakaw, selfie bus, nakaw, counted na yan. Tanginang yan. Di ko na lang gagalingan. Nananalo sa dami ng punchline, kahit magaan at di masakit binibitawan. Anong silbi ng dami ng suntok kung mas madami sugat kung iiwanan? Pero sige, bilangin na natin dami ng suntok na papakita niya. Well, kailangan mo naman talaga ng madaming suntok kung mahina ka. Kaya sige lang. Jumabjab ka na ulit. Pakita mong ganun ka. Tas ako naman magpapakita sa'yo sa round 3 kung paano magpatumba. Umpog ko ulo mo sa pader, parang kami ha. 2-0 na. Sumagot Ang dami ko daw ninakaw, tapos parang ine-expect niya na napanood ko na lahat ng foreign battles. Grabe naman. O ikaw nga, ginamit mo yung word na silbi. Ginamit na yan ni Badang. Tingnan mo. Ay, logic nga di ba? Pakinggan itong round 3 ko. Lahat ng salita, sabi mo, pag ginamit yung salitang parang, bawal na magsalita ng parang. Tangina, grabe tapat. Kung ayaw bawal na magsalita ng parang, akusado lakat, putang ina mo, bobo mo. Dati itong bumabattle sa may beat. Kaso yung mga line walk at mga fuck up dinadali. Nakakasabay naman siya sa mga hi-hats kasi yung highlights, puro cap mga sinasabi. Pare, pinanood ko mga laban mo doon. At may pandaya tong tanga pag di na makaabot sa puntuhan. At tulad ng ginawa niya kay Da Vinci, naghahamon siya ng suntukan. Pues sana gustuhin mo ulit manapak nang maranasan ng tamis at nang malaman mong totoo ang God. Ipaparanas ko the feast, bitch! Ano bang akala mo? Walang bibili ng kulit mo on time? Mayabang ka sa live para maangas ka online? Taga Las Piñas na maangas, edi mababaril din, boss. Bye! Bakit bye? Tingin mo ba mananalo ka sa akin sa suntukan? Mali yun, hibang. Kung di ko man tumak-KO, okay lang sa akin kahit droge lang, tanginang to, timang. Tagal ko nang di nanununtok, malay ko, miss mo na ulit. Edi manuntok ka. Feeling rich na makaba. Talagang mamimiss yung mga suntok kasi hindi na tumatama, kaya hindi dapat... Hindi na tumatama, kaya hindi dapat mabakala. Kung taga-squatter house yan? Kakalabasan pa rin ay Kilian Repa. Itong taga-squatter house, pagutan ng ulo. Ngayong nakatapat, taga-Islam area. Repa, binadibag ka ng hindi preparadong Unico. Ngayon na magkakaalaman. Okay, ma'am. At sa mga hindi nakapanood, ito yung mga huling linya niyang binitawan. Kung ayaw mo, edi wag. Basta ikaw ay binalahan yung suntok o delicads. Malaki mong mata ay sasalo ng heavy job. Pagkaamba, sheyi. Pagkasapak, fetiwap. Pansin nyo ba? Parang siningit na lang sa version. Naganap na ng tugma ng English nung mahilig sa Tagalog na long hair. Hindi kasi yun yung original, yun yung Tagalog na version. O diba ganito yun? Big T fingers after lunch, do him greasy. Before the shot, Hanes shirt. After the shot, Yeezy. Gago! Tangina mo, hipokrito. Kasi yung Hanes shirt,
Plain shirt. Yung Yeezy na damit, butas-butas. So ang image ni Tay-Rock doon, binarel. Gets? Gets? O ano, nangatog-natog ka dyan kasi iyong sining dinalaw. Hindi ba talaga yung barel ginawang sapak para kunwari hindi ninakaw, tarantado? Tangina mo, linis-linisan ka o ano? Awkward na? Change topic? Okay. Okay mo mukha mo! Yung baril ni Tay-Rock, ginawa niyang sapak. Mauungusan to sa bara. Talagang gagamit yun ng sapak kapag nauubusan na ng bala, kaya tama! Tama kinasahan. Nasasabihin mong ninakawan ko rin si Tay-Rock, tol, ma-irritate ka dyan. Na kesyo kinuha ko daw yung kamehameha. Sinabi niya ni Good Kid, ulol, nakikiwave ka lang. Oo, nakikiwave ka lang. Kasi kanina mo pa ako tinitira sa gunburst ko, ako'y nagtitimpi lang. Pero sa laban mo kay Kiluwa, sabi mo kay pistol yung istilong yan. O ba't hindi man? Katana daw, pero gustong pumutok. Ulul, walang paninindigan. Habang ako nandigan, wala top tier. Di ka na friendly sa beginner kahit walang pitakang perang maemad. May hiya pa, repa ba't best fight? Lagi para kung hanapan ng ataking bara at let's bite. Nakilala ng walang islakwan, share na at M-site, yeah, that's right. Kaya good luck sa pedestal. Binuking ko na baho neto ni Katana, siya'y pabibo na sagad. Pati pagkahipokrito ni Vergele na bisto na't lahat. Nag-split yung personality ng naipon mga infong pangarat at sa pag-expose ko sa Katana, hati itong kaharap ka! Basta kung nagalawan mo, yan ay pambobo din, tol. Dinaig mo pa bakla galawang homot censored, manita ng Facebook habang naka-private, yan ang kanyang kombong effort. Ganyan talaga kapag Katana, laging double-edged sword. Di mo alam, sinadya ako mag-MID ng foreign battles, i-MID si site, at mag-post ng kung ano-ano, dahil alam kong sa FB ko tutok yan. At sa ganyang paraan katupok man, dahil dyan napatunayan kung wala ka ng ibang alam na gawin pa bukod dyan, kaya mahiya ka naman dong. Bintang nakaw, pero magnanakaw din, malala ka na hambog. Hipokrito na tatay, ikaw yung tatay na ampon. Kaya, paano mo ako matatalo ngayon, pukin ng ina mo, ito na, cut! Ito na ang remembrance. Paano mo ako tatalunin kung January na, Berhel? Tapos na bare months. Fuck you. Time, huling banat. Balik! Nabalik ko lahat, putang ina niya. Let's go. Sagutin mo lahat yun, tangina mo. Nabalik daw niya lahat! Yung round 3 gusto pang kuhain. Mababalik mo talaga yon pag sa pagnanakaw ka umamin. Oh, ano? Freestyle pa. Alam niyo, nung una, naisip ko magpahaya na lang eh. Tipong yung laban, sa laban magpalugi, bigay ko. Alam niyo yan, New Year, New Me, mabait. Papagbigay sa mga newbie na ganito. Kaya naisip ko, ba't naman di ko puputulan ng sungay tong puking inan to? Pwede namang idagdag na lang kita sa listahan ng mga ikukumpisal ko. Naalala mo yung sinabi mo kay Kiluwa? Yung kabaligtayan yung pagkatao kasi Ezekiel yung pangalan, tas atheist. Tingin mo di ka dun tunog tanga? Kabaligtayan yung pagkatao ni minsan ba tinanong mo yung sarili mo kung kumusta siya? Eto siya. Sa tunay na buhay, magpupulis. To serve and to protect. Yan yung motto nila, di ba? Sa battle app, patiin mo ang grupo mo, babarilin ko isa-isa. Sa tunay na buhay, happy 8th anniversary, babe. 14 years old ka pa lang nung una kitang makilala at mapiling. Saan ta? Para usahan ko lang ang mga puta. Kung tingin mo seryosohin kita, you are dreaming. Guard, may baliw dito. Alam mo. Alam mo dyan sa sinabi mo ay Kiluwa, napatunayang ang bobo o tumema sa ganto. Tanga ka, walang kinalaman yung sanggol kung ipangalan naman siya sa propeta o santo. Wala namang kaso mamuna eh, di ba? Basta dapat intelihente bumato. Pero ikaw wala kang karapatang magsalita sa kung anong tunay kasi wala nang pepeke pa sa'yo. Hilig pang iyabang na nakagraduate habang bumabattle. Ang angas pa rin ni kumpadre. Pero di mo ba alam, may batas dito sa Motus? Bawal magyabang pag di cum laude. Napagsabay ko ang pag-aaral at pag-arap, edi ang galing mo. Sa katangahan ka na sanay. Magyayabang ka ng school achievements, kalaban mo, nagpapaaral na ng panganay. And for your information, hindi ikaw yung magaling, si Josephine. Kasi kahit byuda, nakapagpatapos ng anak. Habang yung magpupulis na anak, buong bibig, babarilin ko kayo lahat. Hindi ikaw yung magaling, si Josephine. Tigilan mo pag-reflex ng pera sa battle. Ang iyabang mo ipagpapaaral sa'yo, as yun katas ng dugot pawis nila galing. Di ba sabi ni Kiluwa, wala ka ng tatay? Ako din, kala ko nga maging mag-best friend tayong tatlo eh. Kaso nung
Kaso nung tumingin sa akin. Kaso nung nalaman kong tito mo, yung tumutulong para mapaaral ka, medyo alanganin. Wala namang mali doon. Medyo weird lang. Nalaki mong tao sa pagkalalaki mo, nagagawa mo yung sikmurain. Ako nung di na kaya ng nanay ko, 16 anyos, tinigil first year college at nagtrabaho, mas pinili kong sikapin. Kesa maging higit 20 anyos na nakasahod sa taong walang obligasyon sa akin. Salamat dito, Johnny Oquendo, sa lahat ng tulong mo sa akin. Shit, sana all. Tas ngayon, konyo na siya, angas ng damit at pantalon. Nagpapakita ng makapal na libo sa video. So mayaman ka ganon. Di bayaan mo si Johnny Oquendo sa pinampaaral sa'yo, gago, di mo papa yun. Mga wala pang ambag sa lipunan, nangyayabang na. Gago, mga nedo kayo. Ang sarap mong sampalin ng payslip nang makita mo laki ng tax ko kada buwan na ambag ko sa gobyerno na to. Di ba magpupulis ka? Tapos ginaganpersan mo ko, Mr. Oquendo, nako. Ganyan mo ba kausapin yung isa sa mga magpapasweldo sa'yo? Kaka-graduate pa lang para makail na agad yung binibida. Nakikinita ko na yung future mo, kaibigan. Di ba rin na 2 counts murder ang kaso? Di ba yan yung niyabang mo paminsan? Pag nagkabaril ka na, paano mo gagawin? Ganto? Bang! Bang! Ganun ba naglalaro sa iyong isipan? Pag nagkaanak ka na, anong sasabihin? My father is a policeman? Isang magiging alagad ng batas ng pantasya, siya'y gangster o kriminal pag sumalakay. Sa isip niya, kantotero siyang di umiibig, pero ang sarili, 8 taon sa isang babae niya inalay. Magulo niyang imahe, pinagduduldulan sa hip-hop, kahit siya naguguluhan sa kanyang pakay. Confused ka lang sa pagkatao mo, gago, wag mo na kami idamay. Pero hindi, si Kuya Katana to. Kailangan mo ulit ng tulong, all in na, Diyos ko. Gusto mo bang makilala yung tunay na ikaw? Yung walang pagpapanggap, yung pagkataong tinapon mo? Gusto mo bang kumawala sa pantasya, katauhay yakapin sa kanya mag-sorry ng gusto, lumiyong ka lang sa pinanggalingan at maalala mo si Justin, ang OG ng Tondo. Motos Battle League, Ultimo, Day 2. Tangin na, napaka-solid na laban na yun, magiging para sa kanila. Ay na, gusto ko muna magpasalamat syempre sa Northwalk. Dito lang yan sa Barangay Tibig, Silang Cavite. Silipin nyo yan. Salamat kay Patricio, kay Madam Bell, Peron Manila, Cypher Philippines, Space 3B4 syempre, M-Cars PH, shoutout sa inyo lagi. Kay Donnie Morales, yan, shoutout sa iyo. Pero ang boto ng hurado, sana panalo tayo lahat dito, pero kailangan nilang bumoto 5-0, mag-ingay para kay Katana. Shoutout sa iyo. Yo, shoutout kay Katana, it's Josh, alam nyo na yun. Yeah, let's go. Ben, sobrang dikit lang nun. Hindi ko nga alam kung sino panalo eh. Kaya salamat. Shoutout sa mga tropang Taoma, Henry, Gupo, Mongol Unit, Las Piñas Tags, Kikalig, sa lahat ng tropa, kala Edge, kila Shanti, sa lahat ng tropa dito. Kala MJ, salamat. Then espero, Tacoma, ako yung isa sa mga bumoto kay Katana. Kung tutusin, sobrang hirap niyang i-judge. Unang-una yung punto na si Katana yung style niya naka-punchline count talaga eh. Tapos yung kay Joss naka-punchline count siya. Si Katana naman naka-ano siya magkakonekta na parang buong round mo siya i-judge. So sobrang hirap niyang pagbanggain, 'di ba, kung tutusin. Pero yung round 1 para sa akin, yun yung pinakamalaking lamang ni Katana nung round 1. Para sa akin, natambakan niya talaga si Joss doon. Siguro dahil yung factor na rin na nag-set ng momentum si Joss. Pero dahil pangalawa si Katana doon, sobrang laki advantage nung sa ganong kadikit na laban eh. Dahil pangalawa si Katana ron, natabunan niya yung round 1 na parang mas binigyan niya ng bagong timpla yung yung battle rap doon kasi yun nga, as a whole yung round niya. So para sa akin, natambakan ni Katana si Joss sa round 1. Punta tayo ng round 3. Para sa akin, sobrang lakas naman ng round 3 ni
Diyos. Kung aalalahanin ko nandun yung andun yung mga part na para in-expose niya si Katana na may nakaw din. Tapos yung sa nakikiwave ka lang, man, sobrang hirap pabulin nun para sa akin. Pero dahil yun nga, hindi pa tapos pumanat si Katana nun. Pero para sa akin naman, nakuha pa rin ni Diyos yung round 3. Pero hindi niya natambakan si Katana katulad nung ginawa ni Katana nung round 1. Tapos punta tayo ng round 2. Yung round 2, sobrang lakas ni Diyos. Sobra as in din. Pero sobrang lakas rin doon ni Katana. Pero kung natatandaan niyo yung angle ni Diyos na about sa Facebook na naka-private, umikot dun yung punchline niya, G. Umikot dun yung punchline niya dun sa naka-private account si Katana. Parang ang daming punchline na na tumama kay Katana gamit yung angle na yun kasi na-expand niya yung angle na yun, na-expand niya yung angle niya dun sa si Katana naka-private tapos yung ina-angle ni Katana mga galing Facebook. Na-expand niya yung punchline na yun. At the same time, naging crucial siya kasi yung rebat ni Katana na kasalanan ko ba kung ba't nahiya kayo mag-add? Kasi real to nga naman yun, di ba? Kung naka-private account siya, tas inad mo, makikita mo rin lahat di ba? Tapos, yun, dahil sa ganung rebat lang ni Katana na sobrang naging effective, yung in-expand na punchline ni Diyos sa round 2, natabunan lahat yun. Kaya, round 1, round 2, Katana, round 3, Diyos. Yo, C9. Gusto ko sanang i-judge round per round, kaya alam mo kung naipaliwanag na lahat ni Espero. Siguro tutumbukin ko na lang. Taka na kasi sa battle na yun yung palitan nila talagang napaka-solid. Kung sino ba yung nambasag, tas naibalik naman ng binasag. Ang pinakamalaking factor talaga doon yung round 3. Kung sino yung hanggang dulo, dumurog talaga. Kaya, pero doon sa paramihan ng suntok na naging angle ni Katana kay Diyos, yun nga, yung naibalik niya. Pero pwede namang humina yun. Dahil sa pagkakabasag na yun, pero mas naipaliwanag pa ni Katana ron sa round 3. Kaya overall, binoto ko Katana. Binoto ko si Katana. Round 1 tsaka round 2 kay Katana. Pero yung round 1 medyo malaki lamang niya doon. Yung round 2 sobrang dikit lang. Pero Katana pa din yun. Yung round 3 putang ina. Sobrang yung nahabol lahat ni Diyos yung lamang Kaya nag-aabang din ako kung paano bawi yung gagawin ni Katana doon sa round 3. And para sa akin, yung umpisa niya parang di gaano kalakas, pero yung bandang dulo sobrang ang lalakas na. Kaya palagay ko na medyo dumikit din si Katana doon sa round 3. Although kay Diyos pa rin yun, yung round 3 na yun, pero di gaano kalaki yung lamang. Kaya kung i-compare mo sa buong battle na yon, para sa akin yung pinagbasihan ko na lang din talaga yung round 1 kasi malaki lamang ni Katana doon para sa akin sa round 1 Yung 2 tsaka 3 medyo konti kay Katana yung 2, tapos yung 3 kay Diyos naman. So tangina, sobrang hirap mamili nun, pero Katana. Yun, kay Ram, binoto ko si Katana. Grabe yung laban na yun, kahit sino doon sa kanila pwede manalo. Round 1, binoto ko si Diyos. Para sa akin, mas nang ibabaw yung punchline niya doon, yung pagiging creative ng mga linya niya. At sa round 2 naman kay Katana, medyo balance sa round 2, medyo sobrang hibla lang talaga. Sobrang hibla lang nung diferensya nung nila. Pareho silang agresibo, pareho sila na mainit sa pareho. Pero mas nang ibabaw yung punchline ni Katana doon. At sa round 3 doon din, para sa akin din lumamang si Katana sa punchline. Tsaka tingin ko nasabi natin ni Espero lahat. Yo, what's up? Sureño, binoto ko si Katana. Para sa akin, itong laban na ito, it's all about timing. Kung kailan ibabagsak yung mga bara kasi halos nagtutugma-tugma lahat At nanalo yung pinakadulo na nag-iwan ng marka. Yung para sa akin. Parang naging story sa akin At ayun nga, yung sinabi niya na may maraming suntok kung mas malalim yung sugat. Parang yun ang nangyari. Kaya binoto ko si Katana. Hindi siya all 3 rounds pero sobrang dikit ng bawat rounds. Katana.